Sa inyo lahat, North, South, East, and West Corner. Magandang tanghali po sa inyo at muli naman po nagbabalik ang inyong favorite noontime show, The Baptist Lunch, wherein you're receiving a bunch of spiritual lunch. Today is the first Friday of the year 2024, and it's always a great day and a great blessing na tayo ay pinaabot ng Panginoon on the first week magtatapos. Take note of the word. Take note of the word na binabanggit ko sa inyo ngayon, mga kapatid. Magtatapos na ang first week of the year 2024. Makikita nyo, sunod na sasabihin ko, magtatapos na ang taong 2024. Ganyan lang po kabilis yan, mga kapatid. Kaya sinasabi ko po sa inyo, huwag nyo pong kakalitaan, mag-antabay, magsubaybay, at magpagamit sa Panginoon, may kapal. Yan. Napaka-importante po yan, mga kapatid. Kaya again, today is a Friday, the first airing of the Friday episode na kung saan ito po ay tinatarget tayo, mga fathers, husbands, leaders of the home. Kaya shout out sa lahat ng fathers sa North, South, East, and West Corner, and even to all our viewers worldwide and nationwide, and to our CSI family. And shout out to my family as well, Daniel, Isaac, and kay Ma'am Yang. Hello, babe. Alright. So, of course, with me are my co-host. Kasama ko po dito si Sir Rudy and Sir Noel Dai. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Rudy. Sir Noel, bati ka muna. Amen! Isang mapagpalang bagong taon sa bawat isa po sa atin. Parang kailan lamang ay 2023, ngayon 2024 na naman. Salamat sa Panginoon na tuloy-tuloy po ang ating programa at programang leader ng tahanan. At binabati ko po ang lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay, no? At iba't ibang sulok ng ating mundo at magandang tanghali po sa inyo. At binabati ko rin po ang si Ma'am Flor Solomon. Nakita ko na rito si Ma'am Flor. Magandang tanghali po dyan, Ma'am Flor. At nasa Japan po siya. At magandang tanghali din po sa aming area, sa West Bank family. At gayon din, binabati ko rin yung aking pamilya. Kay Pauline, nasa Japan din po. At si Tricia, na nasa bahay. At gayon din po yung aking the one and only love. Yeah. Mommy love. Magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin. Yeah, bago ko lang bago ko lang, sir, i-clear ito. Okay, ay bago ko lang ipasa kay Sir Rudy. Isa-shoutout ko muna, nakita ko lang dito ngayon, shoutout ko lang muna dito si Brother Rafi, kasama niya na nagtatrabaho doon sa mag-isa, doon si Sir Richard at saka Sir Alex. Sinong Rafi yan? Rafi Balboa? Yes, Rafi Balboa. Rafi. Magandang tanghali po, Rafi Balboa. Yes, Sir Rudy. Amen! Isang mapagpalang tanghali po muli sa ating lahat at Happy New Year po sa ating lahat. Welcome po sa lahat ng mga masusugid na taga-subaybay ng ating area para sa taong 2024. At syempre, ngayong tanghali ay meron po na naman tayong tiyak na matatanggap na pagpapala mula sa ating pag-uusapan at siguradong ikatututo upang mag-level up pa ang ating kaalaman, lalong-lalo na ang ating leadership, mga tatay, yes, pagdating sa pag-aalaga ng ating pamilya. Kaya wag po kayong aalis. At magandang tanghali siyempre sa aking area, ang Makati Central Family, at sa nag-iisa at wala na pong iba na aking Arog. Arog, magandang tanghali sa'yo. Love na love kita. Yeah. Parang totoo Swerte ako dito mamaya. Tignan natin. And of course, mga kapatid, ay again, shoutout ko rin po lahat ng mga yan, nakita ko dito sila Sir Ryan, yung ating dakilang tagagawa ng pares. Pares. Yeah, Kailangan natin yan. Actually, hindi natin natikman to ng New Year eh. Babawi. Saka yung mga pastor natin, sir, andito. Oh, yeah. Batiin mo, Sir Rudy, batiin mo. Dito na si Pastor Jude Rico. Wow. Yan. Yes. Ayun din si Pastor Ian Juarez. Nakita ko na yung dalawa Rico Formanes. At syempre, yung aming kapitan, si Kapitan Joji Lacson. Dyan sa Mandaluyong. Nakatutok na yan. Sir Ian Juarez. Oh, yeah. Dito Ah. rin. Rico Formanes. Yan, kita nyo, andito na yan.
Nakakasado na yan eh. Yeah. Give it. Yung mga mission pastor natin, nandito na, nakatutok na sila. Yan, sabi nga ni Sir Ryan, amen, Sir Jao. Yan. Uy, Alam mo, ibig sabihin ng amen, oo yan. Aba, Ayan, Oo, agree yan eh, agree yan. Sila yun nila, Sir Benji, ang pinagkatiwala sa kanila ng fellowship yung church eh. Oo. Si Sir Ryan, si Sir Benji, di ba? Sila nila Ma'am Oo, Cynthia. nakakita ko yun eh. Sila Janiel, di ba? Dapat malangisan man lang yung ating labi dyan. Oo, ay, pambira. Siyempre, bagong taon eh. Dapat para smooth ang dating ng ating Oo, taon. Yeah, pag pinag-uusapan yung malangisan, parang pinag-uusapan din natin yung calamares ni Brother Joji dyan. Ay, pwede. siyempre, sama-sama yun. Oo. Kasi, noong nakarang New Year, si Sir George, di ba? Naalala nyo? Tsaka, actually, si Sir Ryan na rin naman ang gumawa. Si Sir George, yung kanyang, Yung, bulaklak. Bulaklak. Chicharong bulaklak. Pambira. Hindi nyo pa natin pag ginawa yung putok-batok yun. Ay, Ayun. nako, pambira. Tignan natin. Yan. Sir Edwin Manday, shoutout po sa inyo. Yan, magandang hapon. Yan. Kasi iba kapag iba kapag nandiyan tayo first Sunday yung Father's Fellowship tayo, di ba? Oo, di ba? Well, anyways, again mga kapatid, magandang tanghali po sa inyo lahat. And 2024, another new year for us to go to another new level of our ministry. Mga fathers, mga husbands, ito na naman ang isang pribileyo at pagkakataon mula sa Panginoon na tayo po lahat ay muli na namang magkakaroon ng chance na tayo ay umangat muli sa trabahong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Alam Sir Rudy, Sir Noel, yan ang isa sa pinaka-importante sa lahat. Yung tayo ay magkaroon ng yung tayo ay kumbaga umangat sa ating level. Yeah. You see? Amen. Kasi hindi sabi ko nga, lagi na nilang narinig from the past. Dahil itong tema ngayon, the first week. Alright? Yung going to the next level of our ministry. Yes. Lalo-lalo na sa ating pamilya, sa ating pamilya na tao sa atin. What's the next level? Yeah. Amen. And napaka-importante na makita natin ang kahalagahan ng pag-angat. Yes. You see? Kasi hindi pwede naman natili tayo sa ganyang bagay. Yes, Di ba, Sir sir. Noel? Anong masasabi dyan? Alam mo, Sir Jow, sa lahat ng bagay, gusto natin may improvement. Yeah. At siyempre, pag nagkaroon ng improvement, ay lalong tumataas dapat. Yeah, that's right. Walang Kasi improvement na pababa. Walang improvement na pababa. Yeah. Kasi kapag hindi natin nakita yung ating sarili na nag-i-improve sa ating ministry na kinabibilangan, ay talagang makikita mo na parang routine na lang yung buhay natin, Brother Rudy. Yes. And time will come na dahil sa yun na yung talagang ating palagiang ginagawa, ay ng tendency niyan, babagsak tayo. Yeah. That's right, brother. At That's pag right. bumagsak tayo, mga kapatid, yun na yung pinakadelikadong bahagi ng ating buhay, Brother Rudy. Kaya nga, kinakailangan, lagi nating babantayan yung ating sarili. And of Yes. course, yung ating pamilya, Sir Jow. Yeah. Sir, kasi nga, yan yung sinasabi ng Biblia. Kasi minsan, kaya lang naman tayo hindi nakakapunta sa next level because we thought, okay tayo na eh. Yeah. Amen. Amen. Okay naman ako noong 2023. Yeah. Kumbaga, wala na akong problema. Palagay na sa kalagayang yun. Yun. Wala na akong wala na akong problema sa taon 2023. Kaya kailangan palatilihin ko lang to. steady Ang akala lang. natin, palatilihin mo lang sa ganun. Yeah. Oh, by the way, baka ma-misinterpret nyo, hindi yun yung sinasabi ni Sir Maki na steady. Yeah. Ang sinasabi ni Sir Maki na steady, yung maging steady ka kapag ka bumagyo. Yeah. Yeah. Pero ito, iba pinag-uusapan Yes. natin. Pang- Pagdating sa ano naman paglago, hindi ka pwede mag-steady lang. That's Yeah, right. Ano Yeah. ang may dagdag dyan, Sir Rudy? Siyempre, Ano natin? tulad na sinabi ni Brother Noel, ang pag sinabi nating level up ay talagang increasing yan. Yeah. So, sa lahat ng bagay, dapat nag-i-increase tayo at lalong-lalo na bilang isang tatay ay mahalaga na mapaghusay pa natin ang ating leadership pagdating sa ating pamilya. Kasi ang pinag-uusapan natin ang mag-level up yung bawat leadership ng ating pamilya. So kung leveling up ang pag-uusapan, mga kapatid, walang level up na hindi nangangailangan ng pagkambyo. Yeah. Ano po? Yeah. Kailangan po lagi kakambyo tayo. Hindi po pwede na mananatili tayo sa isang sistema na kung saan po pwede pa naman tayo mag-level. Yeah. Mag-level up. Kasi sabi nga,
ang sistema ng mundo, pataas ng pataas ang hamon eh. Tama yan. Ano? Oo. Ang kalaban ay pagaling ng pagaling. Yes, Oh, right. pa-high-tech ng pa-high-tech ang demonyo eh. Yeah. Bihira. Matindi na ngayon eh. Kaya kung hindi tayo magle-level up pagdating sa ating leadership, lalong-lalo na sa parenting, bilang isang tatay, Oo. ay talagang lalamunin tayo ng sistema ng mundo. Hahatakin ng mundo. Hahatakin Yeah, tayo totoo pababa. yan. Kasi talagang kitang-kita na natin yan kung paano ang mundo ay nagle-level up, kung paano nag-aapura, Yeah. na talagang kakaiba ang kanyang pangsilaw ngayon eh. That's Kakaiba right. ang kanyang Totoo. pangsilaw At eh. kita mo, Brother Rudy, talaga yung hamon talaga ng sanglibutan ay ilayo tayo sa Diyos. Yun, Yun lang talaga, yun lang Yun talaga pinakahamon yun eh. talaga eh. Kaya kung hindi tayo nagiging aware, ay talagang bababatak tayo at makikita natin yung ating sarili na tayo na pala ay lumayo na sa Panginoon. Yes, that's Alam, Brother right. Rudy, ito, kakausap ko lang kay Tricia, yung aking bunsong anak, Oo. ano? At sinabi ko sa kaya, ano kaya kung mag-share ka ng knowledge mo sa impormasyon pangkalusugan. pambihira po pwede yan. Totoo yan. Oo. Maganda yan. Sabi ko, ay, total, para mapakinabangan naman ng Panginoon yung iyong pinag-aralan. Yun. Kaya nga, Yun. sabi ko sa kanya, ipag-pray mo. Kasi hindi natin alam kung God's will na makakasama ka na yung ating nutritionist din dyan sa Oo. programa ng impormasyon pangkalusugan. Sayang naman yung ginastos ng Panginoon sa'yo kung hindi man That's gagawin. right. Di ba? Kasi pagpapala rin ng Panginoon ang Yeah. kanyang Oo. pagpapala ng Panginoon ang kanyang pagtatapos, pagpapala ng Panginoon ang kanyang pagkapasa. Pagpasa. Yes. At yun yung one way na nakikita ko na one Balik. way of leveling Balik. up. Yeah. Of Yun. our parenting bilang isang leader. Kaya nga dapat mag-isip din tayo. Sabi nga ni Pastor, mag-isip tayo ng mga bagay para tayo ay mag-improve at lalo natin maramdaman yung kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Huwag That's tayo right, maging brother. kampante. Sabi nga ni Sir Joe, yung maging steady ka na lang at kampante ka na, okay ka na, relax ka na. Yeah. Naku, yan yung pinaka-dangerous sa time pag tayo naging kampante, mga kapatid eh. Kaya nga bilang isang leader ng tahanan ay dapat lagi tayong nag-iisip, lagi tayong gumagawa ng plano kung paano natin may encourage yung ating pamilya. No, yung Yung- ating pamilya. And of course, bilang isang leader, Sir Rudy, dapat makita sa atin. Yun, Yeah. syempre, Makita mahalaga sa yun. atin. Mahalaga Hindi- yun. Hindi tayo dapat na salita lang ng salita. Yun. Tapos wala mang nakikita Oo, magandang oo, halimbawa. totoo yan. Sir Rudy. Oo. So, pagdating po sa tinatawag nating leveling up our parenting, mga kapatid, lagi tayong bumalik lang. Balikan lang muna natin ang basic, kapatid. Yeah. Kasi hindi po pwede na aalis tayo sa basic. Ano po? Hindi mahirap mag-level up kung nakalimutan mo ang basic, kapatid. No? So sabi nga dito, mga kapatid, sa Bible na madalas nating gamitin, yung sa Proverbs 22 verse number 6. Na sabi diyan, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yeah. Walang Amen. iba pong magtitrain sa ating anak kundi tayong mga magulang. Tama yan. Lagi po nating tatandaan na tayo po ang may responsibility at tayo ang binigyan ng authority na mag-train po para sa ating mga anak, mga kapatid. So balik tayo sa basic, mga kapatid. Hindi po pwede na ipasa at pabayaan natin yung ating responsibility, ibigay natin sa iba, kundi tayo talaga dapat ang unang-unang mangangasiwa sa bagay na yan. Yes. That's right. Okay? So alam mo, kapatid na Noel, hindi man natin mapipigilan talaga yung pagbabago eh. Yes, sir. Maging Yeah. yung panahon tulad ngayon 2024 na. 24, Yeah. Ano po, mabilis. Napakabilis. Oo, Oo. napambira isipin mo. Ay ako'y magsi-50 na rin. Ano Oo, po? 50. So kung mapapansin ninyo na dapat lang talaga na mag-level up ang bawat isa. Bakit Yeah. ka mo? Kasi yung mga anak natin, hindi rin yan nananatiling bata eh. Tama yan. Umaandar ang panahon, Oo. di po ba? So kung paano natin sila dinidisiplina o titrinain natin nung sila ay mga bata-bata pa, I do believe na habang tumatagal, habang sila ay lumalaki, nararapat talaga mag-level up ang training na meron din sila. Yun. Okay? Oo. So,
Mga kapatid, ito po, tulad ng sabi nga, pinag-uusapan natin yung level up, ano po, para mapagbuti po natin, mga tatay, yung ating pagmamanage o yung ating pangangalaga sa ating pamilya. Yeah. So pagdating sa training, wag nating kalilimutan na kasama sa training na maipakita natin ng mabuti kung gaano natin sila kamahal. Yun. Kasi hindi sila tatanggap at hindi nila mauunawaan, baka ma-misunderstand nila yung trato natin pagdating sa pagdidisiplina kung hindi nila nauunawaan na talagang mahal natin sila. Totoo yan. At diba? minsan, Sir Rudy, Oo. minsan yung pagdidisiplina natin, ang pananaw ng mga anak natin ay pagmamalupit. Yun, Rudy. oo. At That's hindi right. nila Kaya- nakita yung nakikita natin na ayaw natin silang mapahamak. That's right, kapatid. Alam mo, Sir Rudy, kamakailan, nag-usap lang din kami ng aking may bahay, si Sister Cynthia. Sabi ng gano'n ni Sister Cynthia sa akin, which is true naman, na siyempre, iba na yung level ng aming mga anak ngayon. Yeah, totoo. Kaya Malaki na eh. Yung approach ay dapat i-level natin sa kanilang kalagayan. That's right. So, hindi na sila yung bata na i-approach mo na talagang ngayon hindi natin alam, baka bukas makalawa ay magkakaroon na rin sila ng pamilya. Yung. At yun yung sinasabi ko sa kanila, Sir Rudy, na sa aking mga anak na dapat ganito kayo. That's right. Sumunod kayo ng sumunod habang nandito kayo sa aming mga puder. Dahil isang araw, kapag kayo na ang lumagay sa aming kalagayan, sa kanyo mauunawaan kung ano yung mga bagay na sinasabi namin sa inyo na kung Yeah. saan minsan, kapag pinagsasabihan kayo, ay sumasama yung inyong loob. Yeah, May yun. mga Oo. batang ganun eh. Oo. No? Pero yun nga sabi ko sa'yo, hanggat nandito kayo sa aming puder, Yeah. makinig kayo. Yun. At hindi kayo mapapasama, kundi mapapaigi yung ating buhay. Kasi, pero mo Sir Rudy, yung ating karanasan na lang bilang isang magulang. Yes, di ba? yes, Siyempre, ako, 27 years na married na ako. So, Kita mo. yung experience ko ay mas higit na wala pa sila doon sa buhay pag-aasawa eh. Oo. Yeah. Yes. Papunta pa lang doon eh. Yeah, Yan papunta ang kayo sa- sinasabi ko madalas sa maraming mga kabataan. Kaya nga, tayo, ang kagandahan pa na dapat na makita ninyo, sa mga young people, sa mga nanonood, sa ating mga fathers, lalong-lalo na, ang kagandahan pa na at kahalagahan na tayo ay magle-level up sa ministry ng fatherhood Yeah. and Yeah. sa ministry natin as a husband to our wife. Yeah. Okay? Ang kagandahan dyan, pagdating sa mga sasalo, Yeah. hindi nila kaya hindi tayo sa bagay sa mundo masasabi natin 'yan. But again, it's a great blessing na natatanggap po natin yung ganito. Ano po ibig ko sabihin? Sa mundo, they thought yung mga matatanda, wala na, phase out na kayo. Aha. Yeah. Nakuha niyo? Amen. Yes, Tama. yes. Sa mundo, kaya hindi na nire-respeto ng maraming kabataan yung mga tatay ngayon. Yan. Kasi, ano ba, bagong generation na ngayon. Yun. Hindi nyo na kami hindi nyo na maintindihan itong mga ganito. Yeah. Yun ang alam nila. Yeah. Yun. Yan ang kagandahan sa buhay Kristiyano natin. Mga fathers, shout out to all of you there. I hope you are listening and paying attention to this. Ang kagandahan sa atin mismo, dito sa atin, ang kagandahan, God is blessing us opportunities na mag-level up. Imagine, Yes. Sir Noel, sabi mo 27 years ka na. Yeah. Di ba? Sa Amen. pagiging ama. Ama. Now, ito ang point ko dyan. Nagle-level up pa tayo ngayon. Yes, sir. Yes. Oo. You see, so hindi tayo may pwedeng sabihan ngayon ng mga young people na parang kumbaga phase out na yung inyong mga experiences dahil bago henerasyon na yun. Yeah. That's what the world knew. Yeah. And that's what Satan is trying Yan. to teach them. Yan. Pero yan ang kalagahan sa atin mga tatay kung bakit hindi tayo pwedeng pa-chill-chill lang sa bahay Yun. na ang buong mindset lang natin ay makakuha ng sweldo at ibigay kay Yeah, misis. yun. O bahala na kayo dyan ha. Basta ako, nagtrabaho na ako. Ay, kayo nang bahala dyan. Ayusin nyo na yan. Pinoprovide ko na lahat. Nagpapagod na ako. Akala natin nandoon lang. Yeah. Hindi natin alam, kaya hindi natin binibigyan ng puwan ng halaga, kaya hindi kayo nakakapanood ng Baptist Lunch, kahit Yeah. sabi nga natin, matatanda na tayo, alam natin, pag may gusto, may paraan. Yan, Pag yan. ayaw, marami tayong dahilan. That's right. Okay? Na kaya kung sinasabi po yan, it's because, kala natin kasi walang issue yung pag-level up natin. Yun. Yeah, totoo yan. Nakita niyo ba yung pinakita ko sa inyo? Kaya kahit pa sabihin natin na
ngayon at new generation na ngayon ng mga kabataan, hindi nila pwedeng kailanman i-phase out yung ating nalalaman dahil sa lalong-lalo na if you are a part of this church, level up tayo ng level up ng level Yun, up. amen. Leveling up That's tayo sa right. fatherhood. Leveling up tayo. Nagle-level up tayo sa magiging tatay. Yan. Nagle-level up tayo sa magiging asawa. You see, level up ka ng level up. Kaya nga, hindi mapag-iwan. Paano pag-iiwanan ang isang simbahan na ang Diyos ay eternal? Sige nga. That's right. Paparating pa lang yung mundo sa panibagong taon na doon na yung Diyos. Yun. Tama yan. Yun ang hindi Amen. nakikita. Kaya sinasabi ko sa fathers, kaya, ayun sinasabi mo, Sir Noel, kaya they have to respect us Yeah. on what they're trying to teach them, the children. It's because hindi naman tayo na-stuck sa isang kalagayan. Yeah. Yun. Totoo yan. You see? Yan. Hindi naman na-stuck. Kayo kasi syempre, mas matanda, mas nauna kayo nagkapamilya po sa akin. Kitang-kita ng mga anak nyo na yung pagiging tatay nyo noon, hindi naman kayo yun noon at saka ngayon. Parehas. Yun. Tama yun. Totoo yan. Tama yan. Sabihin nilang phase out ang experience nyo kung yun pa rin kayo. Yeah. Yan. Amen. Hindi kayo yun eh. Yeah. Nagtitinda ka doon dati lang doon sa Pasong Tamo. Pasong Tamo. Ngayon sa Chino Roses, ngayon angkor ka na. Yeah. Aba. Oo. Level Nasa up. yung phase out doon. Totoo Aha. yan. Di ba? Oo. O siya, sundalo ka lang dati. Dati Ngayon, ako, oo. angkor ka na. Dating mandirigma. Mandirig pa. Huwag na kayong kumontra. Mandirigma. Ngayon, nandito ka sa Yeah. angkor na rin. Oo, hindi ko Host na mga programa na kailanman hindi natin na picture na Tama darating yan. tayo dito. At hindi natin That's right. pinangarap ito. Hindi. Yeah, Magsuot kundi ng na- Amerikana, magsuot Yeah, ng necktie, yeah. magsuot ng ganito. Ay, Lahat yan pagpapala ng Diyos. It's because we work on leveling up our Amen. ministry. That's true. At ang pinaka-ministry na sinasabi ko ay yung ating pagiging asawa, asawang lalaki at pagiging father at pagiging leader ng ating buong pamilya. Amen. Yan po yan. Kaya sinasabi mo, Sir Noel, yung napakaganda nung ginawa mo na yun kay Trisha. That's leveling up. That's leveling up. Go, At saka, yung alam mo, ipag-motivate sa kanila sa oo. ministry. At saka sabi ko kay Pauline, di ba si Pauline Yes, nasa Japan ngayon. Sabi ko ganon, hindi ako natutuwa na padalahan mo ako ng pera. Hindi, natutuwa rin ako, pero mas matutuwa ako kung may mababalitaan ako, mas all winning mo dyan. Akala ko Oo. sasabihin mo, mas matutuwa ako kung yung papasok yun sa Honda Rebel. Tapos alam mo, Sir Jawa, isa nga, nung nakaraan. Oh, sir. Aba, may bisita siya. Amen! Yung dati niyang kasamahan ay na-invite niya na umattend ng service at Wow. nasiran niya. Amen! Amen. Sabi ko, yun ang hindi yan para sa akin, kundi para sa iyo yan. Yeah. Para That's lalo right. mong mahalin ang Diyos at dapat mong makita yung mga blessing sa atin ng Panginoon. Kasi tayo naman, sabi ko nga sa kanya, wala ka naman dapat pagkatiwalaan sa iyong buhay. Hindi naman yung tinapos mo. Hindi naman kung ano meron ka. Kundi kung ano ang magiging blessing sa iyo ng Panginoon ayon sa relasyon mo sa Diyos. Kaya nga dapat mong lalong pag-igtingin, lalong mong i-improve, tumingin kahit nasa malayo ka, huwag mong pawabayaan yung spiritual life mo, tignan mo kung paano ka makapag-involve sa ministry. Yeah. At alam Amen. mo, Sir Rudy, natutuwa ako pag may commitment na nire-raise ang church, ay Yan. nagko-commit din. Ay, salamat sa Panginoon. Amen. Kamakailan lang nagpadala siya for the mission. Yeah. Ewan Amen. ko, yung kaligtasan lang hindi ko nakita ata doon. Ano pa naman yan? Kung ano pa naman yung napakalaga, yung pa yung Parang kinalimutan. kaligtasan lang ang hindi nakapadalhan, ha? Shoutout po kay Sir Bernard, Sir Rico. Yan. Amen. And Sir Rudy, nanonood daw. Sabi ni sabi ni Ma'am Josephine, my husband watching me, Sir Rudy. Wow, That's Bambi. great. Amen. Amen. Pinapanood daw siya ng asawa niya kasi my husband watching me. And he's Ibig, watching with me. Kasama niya yan, sigurado yan. Amen. At nakatutok sila. At Yes. maging Sir Jow, yung ating mahal na pastor, di ba? Yeah. O, kita mo ang ating mahal na pastor, hindi yan tumitigil, kundi leveling up. Yeah, Alam amen, mo, amen. Diyan ako hanga sa ating mahal na pastor eh. At yun yung isang magandang example natin, mga tatay, yung leadership ng ating pastor. Yeah. Dapat makita natin yun. Hindi ko, maaaring hindi lang kayo nagmamasid, pero ako, pinagmamasdan ko ang ating mahal na pastor na kita mo parang wala siyang kapaguran pagdating sa ministry. Yeah. Pero kung titignan mo,
set na naman dapat di ba, Brother Rudy? Oo. Wala na pa naman siyang dapat patunayan Dahil nakita na natin sa kanya, pero hindi siya tumitigil na mag-level up para sa atin din, mga leader ng tahanan, na makita rin natin, gayahin din natin na siya ay siya ang nangangasiwa ng lahat ng pamilya. Yeah, ng amen. buong iglesia. Dapat i-downsize natin ito, mga kapwa ko ama ng tahanan, makita rin natin, may apply din natin sa loob ng ating mga tahanan, sa ating pamilya. Kaya That's right. Salamat sa Panginoon. Kaya nga, sabi ko, pag ako nagkikwento, talagang hindi ko pwedeng banggitin kung ano ang ginawa ng church sa aking buhay, Brother Rudy. Yes. At sa buhay ng aking pamilya. Wow. So, mga kapatid, sa nakita ko, kita nyo naman mga kapatid, nabanggit ni Brother Noel na talagang habang tumatagal talagang nagbabago kasi yung anak natin hindi na pabatayan Yeah, amen. So kung makita ninyo lumalaki na po kaya nagbabago na rin po yung approach natin para sa ating mga anak. Yeah. Pero it doesn't mean na lumabdaw ka na. Yan. Hindi po yun. Hindi ibig sabihin nun ay humina ka na. Hindi po yun. Mangingiling ka na. Oo. Ang tinutukoy po namin sapagkat nasa ibang estado na rin sila we're expecting na nagmamature na rin ang kanilang isip, ang kanilang pagsunod. Kasi ako na may naniniwala na habang tumatagal tayo sa gawain ng Panginoon at lagi nating kasama ang ating mga anak, yun naman at ang ating pamilya dito sa ating simbahan, naniniwala tayo na sila'y natututo na rin, katulad natin. Ano po? So dito sa sitwasyong ito, mapapansin ninyo, kung malalaki na yung mga anak natin, masasabi mo nasa sitwasyon na sila ng pamimili sa mga mabubuting bagay. Pamimili na sa mga mabubuting bagay. Alam na nila yung tama at mali Pero ngayon yung pinagpipilian na nila yung mga yung maganda sa mas maganda. Mas maganda. Kasi ito na yung leveling up Leveling That's up. right. Kaya nga na-separate na po yung mga mali, yung mga negative na bagay at between sa mga magagandang bagay na po tayo namimili. And I do believe na yung iba sa atin ay nandyan na sa kalagayan iyan. Amen. Pero yung iba pa rin po nating mga kasamang mga tatay, sabi nga, may mga anak kasi maliliit pa. Okay? Yung iba naman may maliit katapos may may masasabi nating pwede na mag-asawa, yung tipong gano'n. May ganong klaseng kalagayan Kaya kayo mismo, alam naman ninyo kung anong approach ang dapat sa edad ng ating mga anak, especially kung siya ay lagi nating nakakasama sa simbahan. Ano po? Tama yan. Ako na may naniniwala na habang tumatagal yan, ay mas lalo niyang napapahalagahan, kapatid, yung kanyang pananampalataya. Kaya nga, ganyan naman, tayo ang nagtuturo niya bilang magulang sa kanila. So, dahil pinag-usapan natin yung ganyang bagay, hindi pwede nating alisin yung pagbibigay pa rin ng instruction sa kanila. That's true. Amen. At kahit malaki na yan, mga kapatid, andoon pa rin ang ating pagbibigay ng instruction. Andoon pa rin yung paggabay natin sa kanila. It doesn't mean na, kasi ganito na, malaki na, college graduate na yan, professional na yan, nagtatrabaho na yan sa labas, kaya na nila sarili nila. Hindi po. Still, kailangan pa rin po nila ng gabay ng isang magulang. At hindi po tayo pwedeng mag-relax sa bagay na yan. Hindi po tayo pwedeng mag-relax sa bagay na yan. Kasi, sabi ko nga, maaaring sa ganyang bagay ay baka doon pa sila madapa. Kaya kailangan mas maging maingat tayo sa ganitong klaseng bagay bilang isang magulang o bilang isang tatay. Lalong-lalo na yung pagbibigay natin ng time para i-fellowship yung ating mga anak. Ano po, mga kapatid? Leveling up po ang ating pinag-uusapan, mga kapatid. So, kung meron man tayong dapat i-level up, mga kapatid, isa rin dapat dito yung fellowship ninyo ng inyong pamilya. Ano po? Ng ating mga anak. Katulad ng sabi ko, hindi ibig sabihin malaki na yan. Okay na yun. Professional na yan, okay na yan. Kapatid, pababayaan mo na. Naniniwala ko na meron po silang mga kaibigan. Naniniwala po ako doon. At hindi po maaalis yan sa kanila
Dahil tinuruan natin sila na makipagkaibigan sa tamang mga tao. Tama. Okay? Oo. Pero mga kapatid, iba pa rin yung mismo tayong magulang ay patuloy natin silang ipe-fellowship upang sa ganon magkaroon pa ng mas magandang relasyon ang bawat pamilya. Totoo Yeah. yan. Oo. Kasi hindi pwedeng wala eh. Dahil kung, alam nyo, hindi palibasa malaki na yan, ay wala nang gustong sabihin sa iyo yan. That's Yeah. right. Ano mga kapatid? Kaya ngayon, kung minsan, kung hindi kayo close ng inyong anak, maaaring yung gusto niyang sabihin, masasabi niya pa muna sa ibang tao bago Oo. pa sa atin. Of course, sa Oo. kaibigan yan. Oo. Oo, Oo, kaya eh. nga napakahalaga yung sinasabi mo, Oo. Brother Rudy, na piliin nila yung Tamang kaibigan. tamang kaibigan. Hindi naman masama ang magkaroon ng kaibigan. Pero kung yung kaibigan mo ang siya magpapalayo sa Diyos, sa'yo sa Diyos, abay, mag-ingat ka. Yeah. And karamihan, ganyan nangyayari, Oo. Brother Rudy. Totoo Dahil yan. lalong-lalo na kapag yung ating mga anak ay may mga hanap buhay na, nakapagtapos na, akala mo parang inaano na nila, na alam na nila yung mundo eh. Yeah, Diba? yeah. Alam na Tsaka, nila yung tsaka ang buhay. point dyan is that, balik ka dun sa preaching ni Pastor. Aha. Ano yung preaching ni Pastor? Kung yang mga tinatawag na mga, kung tayo mga, listen to these fathers, kung iiwanan po natin yung responsibility na yan sa mga anak po natin, tandaan nyo po, hindi kailanman wala pa sila doon sa sitwasyon na wisdom na ibinigay sa mga parents Yeah. na Yun. nakikita natin kung anong kahihinatnan. Kasi through us, pinapakita ng Diyos kung anong kahihinatnan nila pag sumama sila doon. Yeah. That's right. That's right. Balik tayo sa preaching ni Pastor. Hindi nakikita ng mga kabataan, yung fathers, listen to this, hindi nila nakikita yung sinasabi ni Pastor na hindi maliwanag sa kanilang mga mata, pananaw, na makita yung sinasabi ni Pastor na yung kailangan mong iwanan Yon. sa 2023 dahil baka yan ang maging dahilan ng hindi mo pagtawid ng maayos sa 2024. That's right. Oh, yun eh. Yun. Kaya nga kung nabanggit ko nga kanina na sana nga, halos sana lahat na ng ating mga anak o ang ating pamilya ay namimili na sa lahat ng bagay na mga tama. Yeah. At na isang tabi na sana yung mali. Yeah, No? amen. Pero sabi nga, meron pa rin talagang mga bata na talagang naiiwan ang kanilang kaisipan. Yeah. Sapagkat wala silang backbone na umalis o iwanan ang isang bagay na mali. Yan. Ano po? Tama yan. Kaya nga, andyan papasok yung malaking responsibilidad at pagganap ng isang tatay sa kanyang responsibility. Tama yun. Yeah. Kasi hindi niya po pwedeng baliwalain eh. Tingnan mo. Yeah, Maraming tatay kapag, kasi paulit-ulit na lang yung bata gumagawa ng mali. Oo, Pinagsasawaan na. Oo, Pinagsasawaan, bayaan mo na yan. Yung tipong ganong Yeah, salita. yeah. Bayaan mo yan. Tingnan natin. Oo. Yung tipong ganun, di ba? Doon napapahamak. Doon na, totoo yan. Una, parang sinubo mo na talaga sa demonyo yan. Yeah, Hindi po ba? Katapos ang bandang dulo niyan, kukunin mo rin pag nasa impyerno na. Yeah. Kapatid, ganun po yan. Tapos sasabihin mo, napala mo. Di ba? Gaganon tayo. Tama yan. Kapatid, talagang prinubok natin yung ating mga anak. Yeah. So, Kaya nga babalikan natin yung verse dyan dito, Oo. sir. Tinan mo. Sa babasahin lang natin ulit. Sa verse of, as far as leveling up the Yes. fatherhood is concerned. Maliwanag yung sinasabi sa Ephesians 6:4. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition Yeah. of the Lord. Maliwanag yan. That's Yeah. right. Damn. Mabihira. Kaya nga, tayo bilang tatay, aware tayo dyan eh. Yeah. Oo. Alam nyo, sabi ko nga, sa pagle-level up, kapatid, tandaan natin, ang mga bata tumataas din. Hindi lang tayo ang tumatanda, maging sila rin ay tumatanda Oh, yeah. rin. Yeah. At kung Tama tayo ay nagmamature, I do believe sila rin naman dapat ay nagmamature. Tama Kaya yan. nga, pagdating sa ganyang approach ay napakahalaga. So, wag nating iiwanan yung ating pakikipag-fellowship sa kanila. Yeah. Kung magle-level up tayo, mas dalasan natin yung pakikipag-fellowship po sa ating mga anak. Yeah. Okay? Ito mga kapatid, kung mapapansin ninyo, yung mga anak natin, baka tumatakas pa yan sa gabi. Yan. Tama yan. Minsan, ikaw tatay, pauwi ka pa lang ng trabaho, pero yung anak mo, lumabas na. At madaling araw na ang balik niyan. Tama yan. Hindi Hindi natin babalayan. totoo yan. Oo. May mga sitwasyon ganyan eh. Tama yan. So ngayon mga kapatid, bilang isang tatay, kung ako sa iyo, check mo naman na mabuti ito.
magkaroon ka talaga ng ngipin o batas talaga. Lagyan mo ng batas Yeah. ang inyong tahanan. Mga kapatid, kasi kung hindi, alam mo naman, ikaw talaga ang nagpo-protection sa kanila eh. Kapag wala kasing walang rule sa loob ng tahanan, totoo yan. ang lakas ng loob ng batang gumawa ng kalokohan eh. Yeah. Kaya ganun kahalaga na meron ka dapat tinatawag na pamantayan o rules Yeah. sa loob ng iyong Yeah. tahanan. Totoo yan. Kasi kung wala talaga, ay naalala ko talaga eh, lalong-lalo na yung mga nagte-teenager na, yung mga pasibol na, Oo, nagdadalagan pinata. nag-e-exhibition na yan. Gustong-gusto niya, nag-e-experiment. Andyan yung susubukin, ano kaya, tambay muna ako, tingnan ko nga kung pagagalitan ako ng tatay ko, kung sisitayin ako. Totoo yan. Oo, At saka, alam mo, may mga kaisipan din tayo mga magulang na ayaw natin saktan yung ating mga anak. Ayaw natin saktan yung damdamin ng ating mga anak. Totoo, sige. Oo, Tuloy mo na yan. kahit nakikita natin na mapapahamak sila, ay minsan kaisipan natin, baka kasi magpakamatay. Di ba? Baka kasi baka maglayas. Di mas maganda nga kung layasan ka na maaga kaysa kung kailan naman tumanda sa kalalayasan. Saka kung babalikan natin yung Bible, pag-aralan natin yung sinabi ng Biblia. Totoo yan. You see, Come on. kung bakit magkakaroon ng ganong reaction. Naalala ko yung may mga prinsipyo ng mga tatay na pag lalo mo kasing hinigpitan, Yan, tama lalong yan. magpupumiglas. Lalong magwawala. Yan. Yan ang My mundo. question is, sir, hindi mundo yun. Ah. Sa Kristiyano ko narinig yun. Totoo yan. Pati sa ating Kristiyano. Kapag ibig sabihin Kristiyano, tinutukoy ko sa simbahan natin, ha? Totoo yan. Di ba? Oo. Now, ang point dyan is this, paanong approach meron ka? Yun. Kasi ang sabi ng Biblia, provoke not your children to wrath. Yeah. Magpupumiglas yan. Pagpupumiglas is a term of a rebellious action. Yeah. Yun. Correct. At Yun. natin, Tama. makinig kayo at ng mga fathers, ang makita natin, ang pagpupumiglas na term natin is ito yung tinatawag nating rebellious act. Yun. You see, ang tanong palagi, of course may kasalanan tayo. Yeah. Aha. Na nature ng tao yan eh. Aha. Likas tayong makasalanan. Pero, bilang isang Kristiyanong ligtas, may salita ng Diyos, nandiyan ang banal na Espiritu, nandiyan lahat yan. May tanim ng salita ng Diyos. Yeah. Kumbaga may punla. Yeah. Amen. And the question is, ano ang nag-trigger para yung kasalanan ay pumutok into a rebellious action? Aha. Yun. Come on. Amen. Aha. Naintindihan nyo ba yan, fathers? Oo. Ano? What triggered Oo. the sin of rebellion Oo. sa bata? Yun. Come You on. see, i-trace back mo ulit. Oo. Yeah, Siyempre, amen. babalik uli yan sa tatay pa rin. In other words, anong nag-provoke Oo. doon Yun. sa sin ng ng tao? Normal sa atin, yung rebellion, it's a sin. Kaya nga nasa sa atin eh. Totoo. Yeah. Amen. Kaya Aha. talagang may rebellion na nakatago dyan. Yun. Dahil bilang makasalanan natin, rebellious tayo sa Diyos. Yeah. Yung pagiging makasalanan natin. Ang tanong, paano na-trigger yun? Anong nag-provoke doon? Yun. That's right. Kaya kasi sinasabi ko sa inyo, ang instruction sa atin, provoke not your children to wrath. Kaya nga, baka yung tinatawag mong kasi yan ang term sa church din natin, ayoko yung simbahan nyo, masyadong mahigpit. Oo. Now, Walang i-define laya. mo, ano ang ibig sabihin natin ng Yun. pagiging mahigpit? At Yun. paano yung sinasabi niyong paghihigpit? Yun. Yan, amen. You see, if yung paghihigpit mo is in the world's way and not the word's way, Yeah. ay mga kapatid, talaga namang you will provoke the children to wrath. Yeah. Yun. Because Amen. hindi natin pwede sabihin, fathers, that if we're nurturing, if we are bringing them up in the nurture and admonition of the Lord, hindi natin pwede sabihin na yun ang ginagawa natin and then magpupumiglas. No, hindi yan pupumiglas. Kung yan ay ligtas, hindi yan magpupumiglas if we will bring them in the nurture and admonition of the Lord. That's Yeah, right. amen. Bakit? That's right. Ligtas na yan eh. May punla na lang salita ng Diyos yan eh. Malalawakin na ng Diyos yan. Yeah. Tatrabahuhin ng banal na Espiritu. Inuulit ko nga lang, fathers, ha, banal na Espiritu, hindi tayo. minsan kasi, alam mo, guilty tayo dun sa part na, fathers, guilty tayo dun sa part na parang gusto natin tayo na yung nangungusap. Yeah. Yeah. Gusto That's natin, right. urada.
Kala natin tayo na nangungusap. You see, ang point ko dito is this. Pag-aralan natin. Kaya nga, ito yung isa sa mga bagay na dapat Sir Rudy nating ma-level up. Yeah. Balikan natin itong verse na ito. Mag-level up tayo sa verse number 4 na ito. Study your approach. Paano yung 2023 mo sa verse number 4 na to? Dapat i-level up mo yan this 2022. That's Yeah, right. amen. Yeah. Level up your Ephesians 6:4 this 2024. That's Yeah, right. that's true. Amen. Napakaganda yan. Kasi naniniwala ako kung paano yan kinagigiliwan niya yung pakikipag-usap sa labas. Itong mga Yeah. anak natin. Aha. Merong mga something yan na gusto nilang marinig at natutuwa silang marinig doon. Ngayon mga kapatid, bilang isang magulang, ako naman naniniwala na nasa magulang yan kung paano siya gagawa ng magandang usapin. Yun. Magandang Amen. usapin. Nasa atin, tayo ang driver niyan eh. Tayo ang maglilid sa kanila eh. Kaya nga kung nakikipag-usap tayo sa ating mga anak, kung meron yan talagang daman nila na yung iyong pakikipag-usap ay interesado ka at andoon yung pagpapahayag mo ng pag-care sa kanila at mga pagbibigay mo ng mga advices na nasadya namang ika-challenge nila, no? Yeah. Hindi para ma-discourage, kundi para ma-encourage. Yeah. Oh. Mga kapatid? Kasi nasa atin yan eh. Daway kung paano natin yung approach natin, kung paano natin ipapahayag yan sa kanila, ay nasa pamamaraan kung paano natin ipapahayag. Yeah. Kaya nga, ayusin ang approach, at kapag nagbigay tayo ng advice, yun talagang makakapag-push, makakapagpalakas sa kanila na gumawa pa ng tama. Mai-encourage sila. Tama. Dapat Amen. i-avoid natin yung mga tinatawag nating negative action Yeah. na siyang magdudulot lamang ng discouragement sa kanila. Yeah, Okay, amen. i-avoid natin yon. Pumunta tayo sa mga positive action na siya rin naman magiging kalakasan nila upang ma-develop pa yung pagharap nila o pagganap nila sa kanila ring mga responsibilidad Yeah. bilang anak. Tama. So, mahalaga po ito mga tatay, mga magulang na nakikinig sa amin. So, itong pinag-uusapan natin, kadalasan, kaya yung mga anak natin lumalabas ng bahay dahil minsan talaga sa atin, sa pakikipag-usap natin, wala nang kalambing-lambing. Wala na Right. talaga. Amen. Kung talaga gaspang, kumbaga sa wala man lang, wala nang hindi na maramdaman eh kung Yeah. tatay pa ba tayo o hari. No? Oo. Abay, Tama yan. pangit naman yung ganon mga kapatid. Yeah. So dapat, kung ano tayo dito sa simbahan, Yun. ganon din tayo dapat sa loob ng ating Amen. Yeah. tahanan. Oo. Di ba? Tama yan. Right. Pangit naman kung may dalawang Personalidad. personalidad Oo. tayo. Kaya nga, napakaganda si Rudy na mayroon tayong common ground eh. Yo. Ano yung common ground natin? Yung Word of God. Di ba? Kaya nga, yun yung dapat nating i-implement unang-una sa ating buhay at ito ang dapat nating sundin. Kasi kapag walang salita ng Diyos at tayo ay gagawa ng bagay na ayon sa ating kagustuhan, sabi nga ni Sir Joe, yung sarili nating pamamaraan ay talagang mag-aaway at mag-aaway talaga tayo, Yeah. di ba? Magkakaroon ng kaguluhan sa loob ng tahanan. At yun din naman ang aking pinasasalamatan, Sir Rudy. At ako personally, hindi naman ako perpektong leader ng aming tahanan. Pero gusto ko na maging maayos yung Amen. aking pamilya. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos na kung ano yung ipinapahayag ng ating mahal na pastor sa ikabubuti ng ating pamilya, ay yun na yung aking ina-adapt. That's right. Brother Rudy. Amen. Hindi na ako nag-iisip ng ibang pamamaraan na kung paano ko pa mapasunod at maakay yung aking pamilya na mahalin nila ang Diyos. Yun. Kasi kung sarili kong pamamaraan ay talagang disgrasya. Mhm. Pero kung tayo sa pamamagitan ng ating mahal na pastor na nag-aaral, kaganda-ganda nga, pinag-aaralan na nga ng ating mahal na pastor para sa ikabubuti ng ating pamilya, para magkaroon tayo ng masayang pamilya at yung ating pamilya ay magkaroon ng mataas na respeto sa Diyos. Ngayon, sundin na lang natin, Sir Joe. Yeah. Oo, sundin na lang. Huwag na tayong gumawa ng sarili nating pamamaraan dahil siguradong mapapahamak ang ating pamilya. Yeah. Kaya ito, sa pagtatapos natin, Sir Rudy,
Sir Noel. Ito po, i-level up. Kaya nga sabi ko sa inyo another level ito. Pagkakataon po ito ulit Muli, isang pagkakataon po ito muli ulit. Yeah. Sa bawat isa po sa atin para tayo ay muling lumago, fathers. Yeah. Again, alam natin, kung tayo ay kumbaga sabi nga, kung tayo naging professional tambay sa ating spiritual na buhay, last 2023, trabahuin natin ang paglago ngayong 2024. Tama yan. Fathers, again, inuulit ko. Kaya sabi ko sa inyo, sa area ko, sir, yan ang prayer ko Ang gusto kong dumagdag na estudyante ng Bible School sa area namin, shout out, South Border Family. Yeah. Sabi ko nga sa kanila, ang gusto kong dumagdag na estudyante ay mga tatay. Amen. Yan, totoo yan. Mga tatay Totoo yan. talaga. That's right. Kasi, alam nyo, fathers, if we will not equip ourselves with the Word of God and we will not grow sa pag-equip ng sarili natin sa salita ng Diyos, hindi tayo magiging ganong pagpapala sa ating pamilya. Yeah, Hindi amen. po yan sa ganang atin lamang. Pinaka-importante lahat dyan ay yung para sa pamilya po natin. Amen. You see, our responsibility is our ministry, and that ministry is God-given. Amen. From the higher authority Yeah. ng buhay natin. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa mga tatay dyan, nakikita nyo naman, 2024 na nasa likod ko, Happy New Year! Tayo ang magtatapos ng Baptist Lunch episode on the first week Yeah. of the new year. Kaya siguraduhin natin na sa mga oras po na ito at sa panimula ng panibagong linggo, pangalawang linggo Wow. Ang ng bilis. 2024. Ang bilis. Sa pagpasok ng pangalawang linggo ng 2024, I would like to encourage you, fathers, let's grow and let's level up our ministry as a husband and father and leader of our family. Yes, sir. Alright. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyo po pagsubaybay sa ating programa. Papaalam na tayo, Sir Rudy. Thank you so much po mga kapatid sa lahat ng mga tumutok at I hope na kayo po ay na-bless para sa tanghaling ito at kadagdagang kabusugan, hindi lamang Amen. pang physical, kundi spiritually talaga busog na busog tayo. Amen. So hanggang sa susunod ulit na Biyernes, kita-kita ulit tayo. God Amen, bless you. Sir Noel. Amen. Maraming salamat mga kapatid at naway nagdulot kami sa inyo ng pagpapala at lagi na po nating tatandaan na ang layunin ng programang ito ay para mapalakas ang mga leader ng tahanan at magkaroon ng masayang pamilya. So sa susunod na Biyernes ay tayo muli ay magsama-sama, no? Mga kapwa ko ama ng tahanan na itaguyod ang 2024 ng may kasiyahan sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming salamat, Sir John. Amen, amen. Muli, maraming salamat mga kapatid. And again, ako po nagpapasalamat sa Panginoon na patuloy po tayong pinagpapala at hindi pinapabayaan bagkus lalo pang inaangat ng Panginoon ang ating paglilingkod para po sa Kanya. Tandaan natin mga kapatid, let's level up our Ephesians 6 verse 4 this 2024. Alright? Muli maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay. Sa lahat na nag-tune in po sa atin sa Facebook Live, maraming salamat to all the CSI pastors, full-blooded CSI pastors. Amen. Thank you for watching us. And of course, ganoon din po maraming salamat sa pagsubaybay nyo po sa amin, North, South, East, and West Corner. To all the areas out there, let's keep on growing this 2024. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Friday afternoon at tabayanan niyo pa the preparation and the curfew show. Amen.